ang nakatagong lakas ni Tala. Isang tahimik na dalagang Pilipina ang lumipat sa isang maliit na high school sa Minnesota, Amerika. Walang sinuman ang nakakaalam. Walang sinuman ang nakababatid sa pambihirang pagkatao na itinatago ng tila ordinaryong dalagang ito na si Tala. Bakit niya tiniis ang matinding pambubuli araw-araw? At anong pangyayari ang nagtulak sa kanya upang ilabas ang lahat ng kanyang tinatago? Matapos ang nakagugulat na insidente sa school cafeteria, tuluyang nagbago ang tingin ng lahat kay Tala. Anong pambihirang sikreto ang itinatago niya? At bakit sabay-sabay na tumayo at pumalakpak ang lahat ng estudyante para sa kanya nang mabunyag ang lahat? Heto na ang kamangha-manghang kwento na mag-iiwan sa inyo ng paghanga. Kumusta po? Ako po si Tala Reyes. 17 taong gulang. Dahil sa trabaho ng aking ama, kalilipat lang namin mula sa Pilipinas, patungong Minnesota, Amerika. Nag-aaral ako ngayon sa Lincoln High School. Sa totoo lang, noong una ay natatakot ako at nahihirapan sa bagong kapaligiran. Iba ang wika, iba ang kultura. Ang tanging hangad ko lang ay mag-aral ng tahimik at mamuhay ng normal, ngunit hindi pala ito ganoon kadali. May isang martial art na sinimulan ko mula pagkabata. At hindi ko akalain na ito ang lubusang magpapabago sa aking buhay. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang aking naranasan. Sa isang maliit na bayan sa Minnesota, Amerika, sa ilalim ng bughaw na langit at sa malawak na campus ng Lincoln High School, unang tumapak ang isang dalaga mula sa Pilipinas. Siya? 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 Si Tala Reyes, 17 taong gulang. Simula ng taglagas, unang linggo ng Setyembre, kasama ang kanyang advisor na si Miss Johnson. Tumayo si Tala sa harap ng pinto ng kanilang silid-aralan. Ang kanyang dibdib ay kumakabog na parang tambol sa sobrang kaba. Ang dahilan ng paglipat ng pamilya ni Tala sa Amerika ay ang kanyang ama. Isa siyang engineer sa isang malaking kumpanya sa Pilipinas at na-assign sa branch nila sa Amerika. Pasensya ka na anak, dahil sa akin, nahihirapan ka patuloy, paulit-ulit na sabi ng kanyang ama habang nag-iimpake sila. Okay lang po, Tay. Hindi naman po masama na magsimula sa isang bagong lugar. Nakangiting sagot ni Tala. Ngunit sa loob-loob niya, iba ang kanyang nararamdaman. Sa Pilipinas, si Tala ay isang kinikilalang arnis prodigy. Mula elementarya, ipinamalas niya ang kanyang pambihirang talento sa arnis at ilang beses nanalo ng gintong medalya sa mga pambansang kompetisyon. Siguradong makakarating yan sa international stage balang araw, laging may pagmamalaking sabi ng kanyang ina. Ngunit ngayon, kailangan niyang iwan ang lahat ng iyon at magsimulang muli sa isang banyaga at di pamilyar na lugar. Dito, isa lamang siyang ordinaryong Pilipinang transferi. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatayo sa harap ng pinto ng silid-aralan, ibang-iba ang kanyang pakiramdam. Takot. Nanginginig ang kamay na inayos niya ang kanyang palda at huminga ng malalim. Kaya mo to, Tala. Malalampasan mo to. Bulong niya sa sarili, pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Handa ka na ba, Tala? Tanong ni Miss Johnson. Tumango si Tala. Si Miss Johnson ay isang babaeng guro na nasa mid-30s. May suot siyang salamin at may maliliit na guhit sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit napakabait ng kanyang ngiti. Bumukas ang pinto. Agad na napako sa kanya ang tingin ng 20 pares ng mga matang hindi niya kilala. Nanlamig ang kanyang buong katawan, malamig na kuryosidad, kawalan ng interes, at sa ilang mga tingin, may lihim na pagkamuhi. Bahagyang nakayuko, pumasok si Tala sa silid-aralan. Suot ang kanyang malinis na uniforme at may mahabang itim na buhok. Class, ipinapakilala ko sa inyo si Tala Reyes, ang bago ninyong kaklase. Galing siya sa Pilipinas. Maaaring hindi pa siya gaanong sanay sa English, kaya sana ay maging mabait kayo sa kanya, magiliw na pagpapakilala ni Miss Johnson. Pagkatapos ng anunsyo, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa gitna ng katahimikang iyon, ramdam ni Tala ang mga matang sinusuri siya mula ulo hanggang paa.
Para siyang isang kakaibang hayop sa zoo na pinagtitinginan. Isang blonde na babae sa may bintana ang bumuntong hininga at umiling. Ilang mga lalaki naman ang nagbubulungan at nagtatawanan. At sa likod, isang lalaki ang may ibinulong sa katabi at saka humalakhak, matangkad. May brown na buhok. Ang pangalan niya ay David. Hoy, ano daw ang pangalan nun? Ang hirap bigkasin. Pwede bang Pinay na lang ang itawag natin? Sa sinabi ni David, ilang estudyante ang nagtawanan. Sa sandaling iyon, may kung anong pumitik sa loob ni Tala, ngunit kinagat niya ang kanyang labi at nagtimpi. Ang maikling paglakad patungo sa upuang itinuro sa kanya ng guro sa unahan ay parang walang katapusan. Pagkaupo, agad niyang inayos ang kanyang mga gamit sa lamesa. Bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri, ngunit walang nakapansin. Ang unang klase ay P. E. Nang tumunog ang bell, nag-ingay ang mga estudyante at lumabas ng silid, dala ang P. E. Uniform na bigay ni Miss Johnson. Nagtungo si Tala sa girls' locker room. Pagpasok niya, biglang humina ang usapan ng mga babae. Siya ba yung bago? Yung taga-Asya. Naghanap si Tala ng isang sulok at tahimik na naghubad ng uniforme. Habang isinusuot ang maluwag na P.E. uniform. Narinig niya ang bulungan ng mga babae. Uy, tingnan mo. Parang bodybuilder. Ang payat ng mga taga-Asia, di ba? Pero tingnan mo yung braso niya. Bakit kaya laging nakayuko? Hindi man lang ngumingiti. Lalong lumakas ang mga bulungan. Nagmadaling lumabas si Tala. Sa hallway papuntang gym, huminto sandali si Tala. Tumingala siya sa fluorescent light sa kisame at muling huminga ng malalim. Kaya ko to. Kakayanin ko to. Pagbukas niya ng pinto ng gym, halos lahat ng estudyante ay nakaupo na sa isang bilog. Sige. Dahil may bago tayong kasama, sabay-sabay tayong mag-stretching. Sigaw ng P. Teacher. Tumayo ang lahat. Habang nag-iinat, ang pambihirang flexibility ni Tala ay nakakuha ng atensyon, lalo na nang itaas niya ang kanyang binti hanggang sa lebel ng kanyang ulo may mga humanga. Wow, parang ninja! Paano niya ginawa yon? Ngunit ang paghanga ay agad na palitan ng panunukso. Parang taga-sirko. Gumuho ang mundo ni Tala. Basketball ang laro para sa araw na iyon. Hinati ng guro ang klase sa dalawang team. Okay, hahatiin ko kayo sa dalawa. Si David ang captain ng isang team at si Jessica naman sa kabila. Sa pagpili ng mga miyembro, si Tala ang huling natira. Parang pinipiga ang puso niya. Sa huli, napunta siya sa team ni Jessica, ngunit walang sinuman ang nagpasa sa kanya ng bola. Naghintay siya sa isang sulok ng court, ngunit walang pagkakataong dumating. Sa halip, sinadya siyang hagisan ng bola ng malakas ni na David at ng kaibigan nitong si Michael. Hoy! Kaya mo yan, di ba? Miss Ninja? Dumaan ang bola malapit sa ulo ni Tala at nagtawanan ng mga bata. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit itinago niya ang sakit at tahimik na pinulot ang bola at ibinalik. May bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng blankong ekspresyon. Sa likod ng mga matang iyon, may nakatagong determinasyon na hindi nakikita ng iba. Natapos ang P.E. at lunch break na. Gaya ng dati, mag-isa siyang umupo sa isang mesa sa sulok at binuksan ang baunan na inihanda ng kanyang ina. Adobong manok at kanin. Tahimik na kinuha ni Tala ang kanyang kutsara at tinidor. At noon dumating sina David at Michael sa kanyang lamesa. Ano ba yang amoy na yan? Ganyan ba talaga kabaho ang pagkain sa bansa nyo? Sabi ni David habang nakatakip ang ilong. Hindi umimik si Tala at akmang susubo na nang biglang agawin ni Michael ang kanyang baunan. Ano to? Isda? O insekto? Paano nyo kinakain to? Ipinakita ni Michael ang baunan sa mga kaibigan at tawanan ang narinig sa paligid. Inilahad ni Tala ang kanyang kamay. Ngunit inagaw ito ni David. Sa Pilipinas ba? Yumuyuko muna kayo bago kumain? Sige, yumuko ka. Ibabalik ko sayo. Itinaas ni David ang baunan at tiningnan si Tala nang may pang-aasar.
Lahat ng estudyante sa cafeteria ay napatingin sa kanila. May ilang nagpakita ng pagkainis, ngunit walang pumigil. Namutla si Tala. Ngunit nanatili siyang kalmado. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos at dahan-dahang tumayo. "Ibalik mo sa akin," sabi ni Tala sa mahinahong boses. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang tingin. Tila nag-enjoy, ibinagsak ni David ang baunan sa sahig. Nagkalat ang kanin at adobo. "Oops! Sorry! Nadulas sa kamay ko." Nagkibit-balikat si David at sinadya namang tapakan ni Michael ang pagkain. Lumuhod si Tala at nagsimulang pulutin ang nagkalat na pagkain. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit blanko pa rin ang kanyang ekspresyon. May ilang estudyanteng akmang tutulong, ngunit umiling si Tala. Sa maliit na boses na iyon, may malalim na sakit at matibay na determinasyon na hindi magpapatalo. Pagkatapos ng klase, nagtungo si Tala sa kanyang locker. Pagbukas niya, basang-basa ang kanyang uniforme. May nagbuhos ng tubig mula sa tumbler. Tinitigan ni Tala ang basang damit at napabuntong hininga. Narinig niya ang hagig gikan sa kanyang likuran, ngunit hindi siya lumingon. "Tala, anong nangyari?" tanong ni Miss Johnson na lumapit sa kanya. Mabilis na isinara ni Tala ang locker at ngumiti. "Wala po, ma'am. Natapon lang po yata yung tumbler ko." Pinagmasdan ni Miss Johnson si Tala nang may pagdududa. Nakita niya sina David at Michael na nagbubulungan at nagtatawanan sa dulo ng hallway. "Tala, kung may nambubuli sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita." Tinitigan ni Tala si Miss Johnson. Kita niya ang sinserong pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit umiling si Tala. "Okay lang po talaga, ma'am. Kaya ko po." "To," niyakap ni Miss Johnson si Tala. Bakas pa rin ang pag-aalala. "Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang, ha?" Tumango si Tala. Pagkaalis ni Miss Johnson, kinuha ni Tala ang basang uniforme, inilagay sa bag, at nagpalit ng PE uniform. Nagmamadali siyang lumabas ng eskwelahan. Nagsimulang umulan. Naglakad si Tala sa ulan. Suot ang kanyang PE uniform. Ang ibang estudyante ay may mga payong, nag-uusap at nagtatawanan pa uwi. Ngunit si Tala ay mag-isa. Ang kanyang mga paa ay dinala siya papalayo sa direksyon ng kanilang bahay, patungo sa dulo ng bayan. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, nakarating siya sa isang lumang gusali, isang signboard na may nakasulat na Anderson's Eskrima Academy, ang bahagyang kumikinang sa ulan. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Mainit sa loob ng gym. May mga litrato at medalya na may kinalaman sa arnis ang nakasabit sa pader, at sa gitna ay isang malawak na training area. "Ginabi ka, Tala," sabi ng isang matandang lalaki na siguro Anderson. Napakunot ang noo niya nang makita ang basang buhok at PE uniform ni Tala. "Sila na naman ba?" Hindi sumagot si Tala at yumuko. Napabuntong hininga siguro Anderson. "Masyado kang matiisin, Tala. Pwede mo namang ipakita ang lakas na mayroon ka." Inangat ni Tala ang kanyang mukha at tiningnan ang guro. "Guro, sabi niyo po, ang arnis na natutunan ko ay para sa self-defense. Hindi raw po natin ugaling unang umatake." Ngumiti siguro Anderson. Pinunasan niya ng tuwalya ang basang buhok ni Tala. "Tama yon. Pero minsan, kailangan mo ring protektahan ang sarili mo. Hanggang kailan ka magtitiis?" Hindi sumagot si Tala. Tahimik siyang pumasok sa loob, nagpalit ng kanyang training gear, at nagsimulang magsanay ng anyo. Form. Ang kanyang mga galaw ay tuloy-tuloy na parang tubig, ngunit matatag, para siyang sumasayaw. Ngunit sa loob nito ay may nakatagong lakas at determinasyon. Sa isang sulok ng gym, pinapanood siya ng isang babaeng estudyante na nagngangalang Sofia. Puno ng kuryosidad at pagtataka ang kanyang mga mata. Lumapit si Sofia kay Guro Anderson. "Guro, ang galing niya. Saan po siya natuto niyan?" Ngumiti si Guro Anderson habang nakatingin kay Tala. "Espesyal ang batang yan. Mukha siyang mahina, pero sa loob, mas malakas siya kaninuman. Malalaman mo rin balang araw." Makalipas ang ilang araw,
isang espesyal na bisita ang dumating sa gym. Galing pa siya sa Pilipinas. Siguro Mateo, ang coach ni Tala. Nagulat si Tala. Coach! Bakit po kayo nandito? Importante ang international tournament sa susunod na buwan. Gusto kong personal na tulungan ka sa training mo. Sabi ni Guro Mateo at tinapik ang balikat ni Tala. Naluha si Tala. Ang makita ang pamilyar na mukha ay isang malaking ginhawa para sa kanya. Ang lahat ng hirap at kalungkutan ay biglang bumuhos. Nang gabing iyon, binuksan ni Sofia ang kanyang laptop sa kwarto. Nag-search siya sa internet para sa karagdagang impormasyon tungkol kay Tala. At sa wakas, nakita niya ang video ng isang international arnis tournament noong nakaraang taon. Sa screen, perpektong isinasagawa ni Tala ang kanyang anyo. Ang kanyang mga galaw ay malakas at tumpak. Sa finals, isang malakas na kalaban ang kanyang hinarap. Ngunit sa pamamagitan ng pambihirang teknik at lakas ng isip, nagwagi siya. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Sofia. Lalong lumala ang buhay ni Tala sa eskwelahan. Ang dating mga tingin at bulungan ay naging harap-harapang pambubuli. Lalong naging malala ang ginagawa ni na David at Michael. Isang araw, nagtungo si Tala sa banyo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit matatag pa rin. Biglang bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si David at ang kanyang mga kaibigan. Hoy, anong ginagawa mo rito? Sa bansa niyo ba, okay lang pumasok ang mga lalaki sa banyo ng babae? May pang-aasar na sabi ni David. Tahimik na pinunasan ni Tala ang kanyang mukha ng tuwalya at akmang lalabas na nang hawakan ni David ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Kinakausap kita. Sinubukan ni Tala na alisin ang kamay ni David, ngunit mas malakas ito. Itinulak siya ni David sa pader at pinalibutan siya ng kanyang mga kaibigan. Ang weird mo talaga. Laging tahimik, hindi ngumingiti. Ano ka ba? Hinila ni David ang kwelyo ng damit ni Tala. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang tinapik ang pisngi nito. Ganito ba ang Filipino style? Laging walang ekspresyon? Tapik. Muling tinapik ng daliri ni David ang pisngi ni Tala, nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. May bahid ng galit na dumaan sa mga mata ni Tala. Ngunit agad itong nawala. Nanatili siyang tahimik. Hoy! Magsalita ka naman! Hindi ka ba marunong mag-English? Tapik. Mas malakas na tinapik ni David ang pisngi ni Tala. Namula ito. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya ito pinayagang tumulo. Noon bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Nagulat siya sa nakita. Anong ginagawa niyo? Tigilan niyo yan! Sigaw ni Sofia. Nagtawanan sina David at ang mga kaibigan niya. Relax. Nag-uusap lang kami. Sabi ni David nagkibit balikat at lumabas kasama ang barkada. Dali-daling lumapit si Sofia kay Tala. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Umiling si Tala. Tinakpan niya ang namumulang pisngi at sinubukang ngumiti. Ngunit nanginginig ang kanyang labi. Salamat. Okay lang ako. Hinawakan ni Sofia ang kamay ni Tala. Puno ng pagtataka at pag-aalala ang kanyang mga mata. Bakit hindi ka lumaban? Kaya mo naman silang pigilan. Nagulat si Tala. Ngumiti ng bahagya si Sofia. Alam ko kung sino ka. Napanood kita sa internet. Ikaw ang arnis champion ng Pilipinas, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Tala. Nanahimik siya sandali at dahan-dahang nagsalita. Nakaraan na yon. Gusto ko lang maging isang ordinaryong estudyante dito. Nang gabing iyon, umuwi si Tala at nagpalit ng training clothes. Kahit na buong araw siyang binuli sa eskwelahan, nanatiling matatag ang kanyang loob. Sa isang sulok ng sala, naroon ang kanyang mga training equipment na dinala pa mula sa Pilipinas, mga focus mitts, kicking pads, at isang maliit na punching bag na nakasabit sa pader. Ito ang kanyang personal na training space. Huminga ng malalim si Tala. Nagsimula siyang mag-stretching. Pagkatapos, nagsimula siyang paulit-ulit na sumipa sa focus mitts. Dahan-dahan sa simula, hanggang sa bumilis ng bumilis, tinitiyak na tama ang bawat tama. 1, 2, 3, bilang ni Tala habang lalo niyang nilalakasan ang bawat sipa.
Tumutulo ang pawis sa kanyang noo, ngunit hindi nagbabago ang kanyang porma. Bawat sipa ay tila isang paraan upang lampasan ang kahihiyang dinanas niya kay David kanina. Makalipas ang 30 minuto, lumipat siya sa punching bag. Pinagsama-sama na niya ngayon ang sunod-sunod na sipa at suntok. Ang kanyang mga galaw ay tuloy-tuloy at tumpak, nagpapakita ng kanyang husay bilang isang kampeyon. Hindi ko pwedeng sukuan ang tournament sa susunod na buwan, sabi niya sa sarili. Ang pambubuli sa eskwelahan. Ang kalungkutan ang lahat ng ito ay nagsilbing gatong sa kanyang determinasyon. Pagkatapos ng isang oras na matinding pagsasanay, humiga si Tala sa sahig, humihingal habang nakatingin sa kisame. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan, ngunit gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa mga sandaling nilalampasan niya ang kanyang pisikal na limitasyon, doon niya tunay na nararamdaman na siya ay buhay. Kinaumagahan. Maingay, gaya ng dati ang Lincoln High School, ngunit may ilang estudyante ang nagbubulungan habang tinitingnan siya. Uy, yan yung Pilipina! Arnis player daw, totoo ba? Ang ikinuwento ni Sofia sa mga kaibigan ay kumalat na sa buong eskwelahan. Hindi makapaniwala si Tala. May nakaalam na ng kanyang pagkatao. Kinakabahan siyang pumasok sa silid-aralan at maraming mata ang nakatuon sa kanya. Iba ang tingin nila ngayon, may kuryosidad, respeto, at kaunting takot. Yumuko si Tala at naglakad papunta sa kanyang upuan. Noon lumapit si Sofia. Tala, sorry. Nasabi ko kasi sa mga kaibigan ko, tapos kumalat na yata yung balita. Nagulat si Tala. Galit ka ba? Malungkot na tanong ni Sofia. Nag-isip sandali si Tala at dahan-dahang umiling. Hindi! Okay lang! Malalaman din naman nila balang araw. Nagsimula ang klase at gaya ng dati, tahimik na nakinig si Tala. Totoo bang national player ka sa Pilipinas? Pwede mo bang ipakita yung pagbasag ng kahoy? Sunod-sunod ang mga tanong. Nagulat si Tala, ngunit sinagot niya ang mga ito ng mahinahon. Ipinaliwanag niya ng maikli na isa siyang manlalaro mula sa Pilipinas at nanalo na ng gintong medalya sa isang international tournament. Tiningnan siya ng mga estudyante nang may paghanga at respeto, ngunit hindi lahat ay ganoon ang reaksyon. Sa likod ng silid, masamang nakatingin sina David at Michael kay Tala. Lalo na si David, may halong galit at hiya sa kanyang mga mata. Tila nasaktan ang kanyang pride nang malaman na ang taong binubuli niya ay isang sikat na martial artist pala. Lunch break. Kasama na ni Tala si Sofia at ang mga kaibigan nito sa cafeteria. Mas maraming estudyante ang interesado sa kanya ngayon. May ilang lumapit sa kanilang lamesa para bumati, habang ang iba ay sumusulyap lang mula sa malayo. Noon, pumasok sina David at Michael. Dire-diretso silang naglakad patungo sa lamesa ni Tala. Tumayo si David sa harap niya at ngumisi. So, totoo pala ang tsismis. Isa ka palang ninja? Inangat ni Tala ang kanyang mukha. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Manlalaro ako ng arnis. Hindi ninja. Akmang may sasabihin si David, ngunit napigilan niya at umiling na lang. Nagpunta sila sa ibang lamesa. Ngunit sa halip na personal na bulihin si Tala, nagsimula siyang magkalat ng masasamang tsismis. Gumagamit daw yan ng droga kaya nanalo. Ang totoo, pinalayas yan sa Pilipinas kaya napunta rito. Nakarating kay Tala ang mga salitang iyon, ngunit gaya ng dati, tahimik niya itong tiniis. Subalit sa loob niya, lumalaki na ang galit. Pagkatapos ng klase, ipinatawag si Tala ni Miss Johnson. Mabigat ang kanyang dibdib. Habang naglalakad patungo sa faculty room, ipinakita ni Miss Johnson ang isang tablet. Nasa screen ang video ni Tala na nananalo ng gintong medalya. Kahapon, pumunta sa akin si Sofia at ikinuwento ang tungkol sayo. Kaya nag-research ako, sabi ni Miss Johnson. Bakit hindi mo sinabi? Ang galing mo pala. Nanahimik si Tala. Gusto ko lang po sanang mamuhay ng normal dito, mahinang sagot niya. Tumango si Miss Johnson. Naiintindihan ko. Pero nag-aalala ako sayo. Tala, alam kong binubuli ka ni David at ng mga kasama niya. Tumingin si Tala sa guro. May determinasyon sa kanyang mga mata.
Okay lang po, ma'am. Alam ko po ang dapat kong gawin. Lumipas ang 1 linggo. Hindi na sikreto ang pagkatao ni Tala. Kumalat na ang balitang isa siyang national arnis player at nagbago na ang tingin ng marami sa kanya. Ang mga dating hindi pumapansin ay bumabati na. At may ilan pang nagtanong kung saan ang gym niya dahil gusto rin daw nilang matuto. Ngunit lalong naging galit sina David at Michael. Ordinaryong Huwebes, lunch break. Masayang binuksan ni Tala ang kanyang baunan. May kasama siyang 2 kaibigan ngayon. Habang masaya silang kumakain, lumapit sina David at Michael. Iba ang itsura ni David. Hoy, Filipina ninja. Kumakain ka na naman ng mabahong pagkain. Kalmadong tiningnan siya ni Tala. Atsara. To, pagkaing tradisyonal sa Pilipinas. Ngumisi si David. Narinig ko, magaling ka raw sa arnis. Pero bakit ka pinalayas sa Pilipinas? May ginawa ka bang masama? Nagbago ang tingin ni Tala. Ang kalmado niyang mukha ay biglang tumigas. Hindi yan totoo. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan. Lalong lumakas ang loob ni David. Aha! So totoo nga. Kawawang ninja. Huminga ng malalim si Tala. Gusto niyang magtimpi, ngunit hindi niya kayang tiisin ang paninira sa kanyang pagkatao at pamilya. Tigilan mo na yan. Mahina, ngunit matatag, nasabi ni Tala, pero hindi tumigil si David. Itinuro niya ang baunan ni Tala. Ano yan? Pagkain ng aso? Ganyan ba ang kinakain ninyo sa bansa nyo? At hinablot ni David ang baunan. Sa sandaling iyon, umabot na sa sukdulan ang pasensya ni Tala. Tigilan mo na yan! Tumayo siya at sumigaw. Lahat ng atensyon sa cafeteria ay napunta sa kanila. Iwinasiwas ni David ang baunan at ibinagsak sa sahig. Nagkalat ang pagkain, biglang tumahimik ang buong cafeteria. Puno ng galit ang mga mata ni Tala. Tinitigan niya ng diretso si David. Sabi ng tigilan mo na. Lalong lumapit si David kay Tala at itinaas ang kamay patungo sa pisngi nito. Anong gagawin mo? Ha? Ninja girl? Sa isang iglap, lumipad ang kamay ni David patungo sa pisngi ni Tala, ngunit hindi ito umabot. Sa isang napakabilis na galaw, nahawakan ni Tala ang pulso ni David. Napakabilis ng kanyang kilos, na halos walang nakakita ng malinaw. Gulat na napatingin si David kay Tala. Wala nang takot sa mga mata niya. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ni David at sinabing, "Huwag mo na akong guguluhin." Sa galit, sinubukan siyang suntukin ni David gamit ang isa pa niyang kamay. Ngunit tila nabasa na ni Tala ang kanyang gagawin. Bahagya niyang iniwasan ang suntok. At gamit ang hawak sa pulso ni David, marahan niya itong ibinagsak sa sahig. Lahat ng estudyante ay napanganga. Sumigaw si David kay Michael at sumugod si Michael kay Tala. Ngunit kalmado itong iniwasan ni Tala at sa isang sipa, pinatumba rin niya ito. Parehong nakahandusay sa sahig sina David at Michael. Ganap na katahimikan. Lahat ay nakatingin kay Tala. Inayos niya ang kanyang buhok at dahan-dahang nagsalita. Hindi ko gustong makipag-away. Gusto ko lang natigilan niyo na ako. Noon, dumating si Miss Johnson at iba pang mga guro. Gulat silang napatingin sa 2 lalaking nasa sahig at kay Tala na nakatayo. Anong nangyayari dito? Sabay-sabay na nagsalita ang mga estudyante. Itinaas ni Miss Johnson ang kanyang kamay para patahimikin sila at lumapit kay Tala. Tala, sumama ka sa principal's office. David, Michael, kayo rin. Tumango si Tala. Sa principal's office, kalmadong ipinaliwanag ni Tala ang lahat. Ang lahat ng pambubuli na dinanas niya at ang nangyari kanina. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Miss Johnson. Gusto ko po sanang ayusin ng mag-isa. Ang arnis po ay para sa self-defense. Hindi po ako unang umatake at tiniis ko po hanggang kaya ko, sagot ni Tala. Nag-isip ng malalim ang principal at nagdesisyon. David, Michael, suspendido kayo ng 1 linggo at humingi kayo ng tawad kay Tala sa harap ng lahat. Galit na lumabas si David. At sumunod si Michael. Tiningnan ng principal si Tala. Tala, kahanga-hanga ang ipinakita mong pagtitimpi. Pero sa susunod, kung may problema, sabihin mo agad sa amin.
Tumango si Tala. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Para siyang nabunutan ng isang mabigat na tinik. Pagbalik niya sa silid-aralan, lahat ng kaklase niya ay nakatingin sa kanya at biglang umugong ang palakpakan. Ang galing mo, Tala. Sa wakas, may nagturo ng leksyon kay David. Naghiyawan ang mga estudyante. Marami rin pala sa kanila ang biktima ng kayabangan ni David. Nahihiyang naglakad si Tala pabalik sa kanyang upuan. Kinausap siya ng katabi niya. Ako nga pala si Jenny. Number 19. Hindi pa tayo formal na nagkakakilala. Friends na tayo, ha? Gulat at tuwa ang naramdaman ni Tala. Hindi niya inakala na sa isang iglap, magbabago ang lahat. Nang hapong iyon, nagpunta si Tala sa gym. Nag-aalala siya kung paano ipapaliwanag sa coach niya ang nangyari. Ngunit pagdating niya, nakangiti siyang sinalubong nina Guro Anderson at Guro Mateo. Nabalitaan na namin, Tala. Ang nangyari kanina, sabi ni Guro Mateo. Paano niyo po nalaman? Gulat na tanong ni Tala. Tumawag si Miss Johnson. Ikinuwento niya kung gaano ka nagtimpi, nakangiting sagot ni Guro Anderson. Nakahinga ng maluwag si Tala. Akala niya ay magagalit ang coach niya, pero tila proud pa sila. Ipinakita mo ang tunay na diwa ng Arnis, sabi ni Guro Mateo habang tinatapik ang balikat niya. Hindi ka unang umatake. At ginamit mo lang ito para protektahan ang sarili mo. Yan ang tunay na diwa ng isang mandirigma. Naluha si Tala. Isang malaking ginhawa ang mga salita ng kanyang coach. Ang lahat ng takot at kaba ay nawala. Halika na. Magsanay na tayo. Malapit na ang tournament. Tumango si Tala at nagpalit ng kanyang training gear. Ngayong araw, mas focus siya sa kanyang pagsasanay. Lumipas ang isang linggo. Hindi na sikreto ang pagkatao ni Tala. Kumalat na ang balita at hindi na siya nag-iisa. Dumating ang araw ng sports fest. Masigla ang buong Lincoln High School. Suot ang PE t-shirt ng eskwelahan. Kinakabahan si Tala sa classroom. Ngayon ang araw na magpapakitang gilas siya ng Arnis. Kinakabahan ka? Tanong ni Sofia. Tumango si Tala. Medyo. Hindi pa ako nag-perform sa harap ng ganito karaming tao. Hinawakan ni Sofia ang kamay niya. Kaya mo yan! Nandito kami para sa'yo. Sabay silang lumabas. Sa gitna ng kasiyahan, may tumawag kay Tala. Paglingon niya, nakita niya si David kasama ang kanyang mga magulang. Nahihiya si David, ngunit mabait ang ngiti ng mga magulang niya. Hello, Tala. May gustong sabihin ang anak namin. Sabi ng ina ni David. Nag-alinlangan si David. Pero tiningnan niya si Tala. Sorry. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Mali talaga ako. Tapat ang paghingi ng tawad ni David. Tumayo si Tala. Okay lang. Pasensya na rin kung nasaktan kita. Ngumiti si David at inilahad ang kanyang kamay. Walang alinlangan itong tinanggap ni Tala. Nagpalakpakan ang mga estudyante sa paligid. Lubos na nagsisisi ang anak namin, Tala. Hindi na mauulit to. At inaabangan namin ang performance mo mamaya, sabi ng ina ni David. Ngumiti si Tala. Hapon na. At oras na para sa special performance. Ngayon, panoorin natin ang isang espesyal na pagtatanghal mula sa isang pambihirang estudyante, si Tala Reyes. Siya po ay isang national Arnis player mula sa Pilipinas at nanalo na ng gintong medalya sa international stage. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Anunsyo ng principal. Nagpalakpakan ang lahat. Kinakabahan si Tala na naglakad sa gitna ng field. Suot ang kanyang Arnis uniform. Nasa audience sina Guro Mateo at Guro Anderson. Kaya mo yan, Tala. Huminga ng malalim si Tala at nagsimulang gumalaw. Nagsimula ang musika. Ang kanyang mga galaw ay tuloy-tuloy na parang tubig, ngunit matatag. Perpekto niyang isinagawa ang isang komplikadong anyo at para siyang sumasayaw. Lahat ay tahimik na nanonood. Pagkatapos ng anyo, sumunod ang board breaking. Inihanda ni Guro Anderson ang 5 makakapal na tabla. Nag-focus si Tala. At sa isang matulis na sipa, sabay-sabay niyang binasag ang mga ito. Naghiyawan ang mga manonood. Sa huli, ipinakita ni Tala ang isang anyo na siya mismo ang lumikha.
Pinagsama niya ang mga basic moves at ang kanyang sariling malikhaing galaw. Tila nagkukuwento ang kanyang katawan mula sa kahinaan patungo sa kalakasan, mula sa takot patungo sa tapang, at mula sa pag-iisa patungo sa pakikipagkaisa. Nang matapos siya, sandaling katahimikan ang namayani at biglang umugong ang palakpakang parang kulog. Lahat ay tumayo at pumalakpak. Tumakbo papalapit sa kanya, sina Sofia at ang mga kaibigan niya. Naluha naman sa pagmamalaki si Miss Johnson. Ang galing mo, Tala. Grabe. Parang propesyonal. Sunod-sunod na papuri ang natanggap niya. Namula ang kanyang mukha. Ngunit ngayon lang siya ngumiti, nang ganoon kasaya. Lumapit din ang kanyang mga guro. Ipinagmamalaki ka namin. Ang ipinakita mo ay hindi lang teknik, kundi ang tunay na diwa ng arnis, sabi ni Guro Mateo. Natapos ang sports fest. Kasama na ni Tala ang kanyang mga kaibigan pauwi. Mainit ang sikat ng araw. Tumingala si Tala sa langit. Hindi na niya kailangang magtago. Ipinakita niya kung sino siya. At tinanggap siya ng lahat. Tala, kain tayo ng ice cream? Tanong ni Sofia. Masayang tumango si Tala. Sige, tara. Pinanood sila ni Miss Johnson mula sa bintana ng eskwelahan. May ngiti sa kanyang labi. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Bulong niya. Ang mga mapang-api, ang siyang tunay na mahihina, at ang tunay na malakas ay yung hindi nananakit ng iba, ngunit kayang protektahan ang sarili hanggang sa huli. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. Hindi na siya isang dayuhang transferee. Isa na siyang ipinagmamalaking estudyante at kaibigan sa Lincoln High School. At higit sa lahat, kaya na niyang ipakita kung sino talaga siya. Ang kuwentong ito ay tungkol sa paglago, sa paglampas sa pagkakaiba ng kultura at diskriminasyon upang mahanap ang tunay na sarili. Ito rin ay isang nakaaantig na kuwento tungkol sa tunay na kahulugan ng lakas at tapang. Si Tala ay may pambihirang kakayahan, ngunit hindi niya ito ginamit sa maling paraan. Sa halip, tiniis niya ang sitwasyon ng may pasensya at pagtitimpi at ginamit lamang ang kanyang galing sa sandaling kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Iyon ang tunay na kahulugan ng lakas. Dito nagtatapos ang ating kuwento. Sa pamamagitan ni Tala, natutunan natin kung ano ang tunay na lakas. Hindi dahil malakas ka, ay gagamitin mo na ito basta-basta. Ang tunay na tapang ay ang magtimpi hanggang sa tamang pagkakataon. At natutunan din natin ang kahalagahan ng hindi pagtatago ng ating tunay na pagkatao. Hindi dapat ikahiya kung naiiba tayo. Dahil ang pagkakaibang iyon ang nagpapa-espesyal sa atin. At higit sa lahat, nalaman natin kung gaano kahalaga na manindigan para sa sarili at huwag magpatalo sa diskriminasyon at pambubuli